Hello guys, welcome back to my channel, Topix Garage. Basta kayong lahat dyan. Ako nga pala si Franklin Villoria na nagpapasalamat sa inyong suporta at pag-subscribe sa aking channel. Ang ating video tutorial ngayon ay isang Mitsubishi Pajero 2014. Ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng clock spring kasi yung audio at saka cross control button ay hindi nagpapunction, kaya papalitan natin. So ito guys, yung mga button switch na yan sa audio, related yan sa audio, sa speaker, positive, negative. Ito yung mode switch, at saka ito yung sa cross control. So yung mga yan, yung button, mga switch button na yan ay related sa clock spring, kaya papalitan natin yung clock spring kasi nagmamalfunction na. So bago natin mapalitan yung clock spring, kailangan muna nating tanggalin tong horn pad na to. Andito rin yung inflator ng airbag sa driver side. Okay, so may allen torch dito na bolt, torch type, right side, at saka dito sa left side. So tatanggalin natin yung bolt na yan, gamit natin ang ating special tools. So ito guys, yung ating mga tools na gagamitin. Ito yung torch, one set yan. So yung size, ito yung size na gagamitin natin para matanggal natin torch board doon. So kailangan din natin ng Phillips screw ng 17 mm na deep socket, pantanggal doon sa nut ng steering column para matanggal natin yung steering wheel, at saka power handle. Okay, so of course kailangan natin din yung ating spare parts. Ito yung ating spare parts, clock spring. Okay guys, so bago natin umpisan ang pagpapalit ng clock spring, kung bago kayo sa channel na to, huwag nyong kaligtaan na pindutin yung subscribe button at saka yung notification bell para lagi kayong ma-notify sa mga bagong video tutorial na i-upload ko. So maraming salamat. God bless. Umpisa na natin ang ating tutorial. Tips lang guys, no? Lagyan ng masking tape, tapos lagyan nyo na yung marking para pag hugot ng steering wheel, may lagay natin sa tamang center. So ito yung steering wheel, pag kinabit natin
ito yung marking natin. Pagtatapatin natin yan kasi hugutin natin yung steering wheel para maibalik natin sa tamang center. Okay? So yan guys, naluwagan na natin yung torch. Next guys, tanggalin natin tong cover para ma-disconnect natin yung negative terminal ng horn pad para hindi tumunog yung busina. Okay? Yung black na connector, di-disconnect natin. Ito guys, ito yung terminal na negative. So di-disconnect natin para hindi tumunog yung busina habang tinatanggal natin yung horn pad. Okay? So ito yun guys, itong connector. I-press nyo lang dito, natatanggal na yan. Okay, so yung guys, ito yung horn pad. Pull up lang natin dito, tatanggal na yan. Okay, yan, tanggal natin. I-disconnect natin yung harness connector ng yellow yan ay connector ng inflator ng ating airbag. Madali lang i-disconnect to mga guys. I-press nyo lang dito sabay both side para mag-move backward siya para matanggal. Okay, so ito na yung clock spring guys sa ilalim ng steering wheel. So kailangan natin tanggalin tong nut para matanggal natin yung steering wheel. Okay, bago nyo tanggalin yung steering wheel guys, tanggalin yung ignition key para ma-avoid na ma-rotate yung steering wheel. Okay, mag-lock siya. Yan, ganon din pagkakabit na yung bago, dapat hindi naka-insert yung ignition switch para hindi masira yung ating clock spring. Okay, so yun guys, nag-lock na, hindi na mapihit yung steering wheel. So pwede na nating tanggalin tong nut gamitin yung dip socket na 17mm saka power handle. Okay, kapag nalugan nyo na guys yung nut, insert nyo yung ignition key. Yan, tapos i-unlock nyo yung steering wheel para mapihit natin. May ilagay natin dun sa ating marking, align natin sa marking. Yan, nagkatapat na para manadali natin i-center mamaya. Okay, so tanggalin natin yung nut. Yan, tapos uga-ugain natin tong steering wheel para matanggal dun sa steering column. Okay, ayan guys, tanggal na. Bago natin matanggal yung steering wheel, tanggalin natin tong connector guys sa clock spring. Ito, i-press lang natin to, tatanggal na yan. Yan guys, tinanggal ko na yung connector. Okay, tapos tanggalin natin yung steering wheel. So para hindi na tumunog yung door ajar na yan, so muli natin tatanggalin yung ating ignition switch. Okay, yan. Pag naikabit na natin yung bagong clock spring
saka natin ikabit uli yung steering ignition switch. Next natin step ay tatanggalin natin tong steering column cover. Okay, upper and lower, plastic na to, screw bolt lang yan. Then i-unlock natin yan para matanggal natin plastic. Okay, yan, ganyan lang guys para matanggal natin yung screw mounting ng clock spring. So dalawa lang yan. Okay, so pull up lang yan, yan, then press yan, i-press natin, tatanggal na yan. Okay, so yan guys, tanggalin na natin yung connector, yan, so yellow and black. Okay, yan, tapos so sundutin natin dito guys, may lock pa dito, clip, parang clips lang yan. Pag sinundot mo ng screwdriver, yan, tanggal na ating clock spring. Okay, so pull up lang natin yan, yan, tanggal na ang ating clock spring. So kabit na natin yung bago. Okay, so buksan na natin yung bago nating spare part. Okay, so ito yung ating bagong clock spring mga guys. Yan, hanggat hindi na pipix dito guys sa ating kulong, yung plastic lock na yan, huwag nyong tatanggalin. Okay, so yan guys, yung pinaka guide na yan dito, yan, pasok nyo dito sa hole na yan, saka ito yung pinaka lock dito. Okay, sa upper yan, sa lower portion yan, meron din dito. So yung pin na yan dito, yan dito, saka dito. Okay, so kabit na natin yan. So tingnan nyo maigi guys, itong pinaka naka-usli na yan, dito nyo itapat. Okay, yan, pinaka guide nyan. Okay, so kabit na natin, push natin, yan, nag-lock na. Okay, so kakabit na natin yung
mga screw bolt. Ito hanggat hindi pa natin na ipipix, huwag tatanggalin tong plastic lock na ito. Okay, yan, i-tight ko na yung screw bolt. Yan, dalawa. So slight tightening lang yan kasi plastic lang yung pinakakabitan yan. Okay, okay, enough na. Next natin ikakabit yung connector. Okay, yan. So yellow saka black. Okay, yan. Yan, sigurado yung naka connect maigi yung ating mga harness connector mga guys. Okay, so yan guys, ang purpose ng plastic lock na to, huwag yung tatanggalin para hindi ma-rotate yung clock spring, hindi masira. Okay, so next natin kabit ay yung lower portion na plastic cover, yung cover ng steering column natin. Okay, so yan. So yung hole ng ignition cylinder kailangan nakapix, nakapasok maigi. Okay, yan. Yan guys, nakipix na natin yung cover. So ilalagay natin yung screw bolt sa ilalim, yung dalawa. Okay, at tinanggal natin. Next natin ikabit guys ay ang ating steering wheel. Okay, so ito yung ating steering wheel. So kakabit na natin siya. So pwede na nating tanggalin yung ating plastic lock. Okay, hugutin lang yan, pull up natin, yan, tanggal na. Tapos kabit na natin yung ating steering wheel. So yung ating marking o yung kaligtaan na itapat yung ating marking para nakasentro ang ating monobela. Okay, yan, siguraduhin naka-center. Okay, naka-center na. Pwede na natin ilagay yung nut. Okay, so ilagay na natin yung nut. Yan. Okay, tapos itatighten natin yan. Okay, tapos itong connector papuntang clock spring kabit na natin. Yan. Tapos yung ating mga bolt dito, yung torch kakabit natin dito. Okay, so pag nailagay nyo yung horn pad, push down nyo lang yan at maririnig nyo nag-click yan, yan, nag-lock na yan. Tapos higpitan na natin yung mga dalawang torch bolt dito. Okay, so testingin natin mga guys kung gumagana na ating mga button switch dito. So press natin tong button kung gagana. Okay, so gumagana na. Yan. So speaker, خالد العماري. نجتهد بعون الله وتوفيقه في press حديث natin tong speaker positive kung gagana. مفاتيح الوعي ونرحب
الرحب الفكرة سعينا وسمت في الأفق مساعينا. Negative. Yan, gumagana. Okay. Gumagana lahat guys. Successful ang ating pagpapalit ng clock spring. Okay.